Sa harap ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang hakbang kontra smuggling ng mga sigarilyo at vape, milyong-milyong mga kontrabando nito ang tinangkang ipuslit sa bansa. Ang napigilan ng Bureau of Customs. Ayon sa BOC, hindi lamang ito tungkol sa usapin ng taripa kundi maging sa usapin ng kalusugan ng mga Pilipino. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Kahon-kahon ng smuggled na sigarilyo at vape ang naharang ng Bureau of Customs nitong Lunes sa Manila International Container Port. Pumapalo sa halos 800 million pesos ang halaga ng nakumpiskang smuggled products. Ayon sa Bureau of Customs, nakumpiska ang mga kontrabando mula sa tatlong 45-footer container na walang permit to import. Nabistong misdeclared ang mga produkto dahil mali ang quantity na nakalagay sa manifesto. 3,845 master cases ang declared pero 4,215 ang actual quantity ng master cases. Dapat detalyado ang pag-declare ng mga pumapasok na shipment. In general, kagaya po pag dineclare nyo po sila ng appliances, hindi po pwedeng ganon. Pag dineclare nyo upuan, maaari po itong plastic, bakal, kahoy. Kaya ito po, hindi po pwedeng in general na tobacco products lang po. Kung kagaya po ito, dapat filtered cigarettes. Tapos meron din po tayo nakuha nga po yung mga heat sticks, tobacco heat sticks na ginagamit po sa mga e-cigarettes po ngayon. Hindi rin po na-declare yun. And upon checking po sa Tobacco Administration, hindi nga po ito authorized na mag-import. Galing sa Singapore ang mga kahon na may tatak na made in China. Apparently, if we will look into the markings, mukhang China. But siyempre ngayon, titingnan namin how did it arrive Singapore. But based on records, all these cargoes came from Singapore. Sinabi ng BOC na nakatanggap sila ng report na darating nitong Sunday ang mga kontrabando. Dito hinanda ng BOC ang alert order upang mabuksan agad at ma-inspect ang laman. Kapag lumusot ang shipment, buwis sa taripa ng bayan ang mawawala. Peligroso rin ito sa kalusugan ng mga consumer. These are unregulated products, so it does not conform with the safety standards na nire-require natin, like yung mga markings that supposedly meron sa mga cigarette products. And it did not pass through the National Tobacco Administration, so hindi lang yung kita ng gobyerno, but yung safety ng mga tao yung pinoprotektahan ng BOC in apprehending this kind of shipments. Hindi na sinabi ng BOC kung kanino ang shipment, pero tuloy ang kanilang investigasyon para sa mga kakasuhan. Nakatakdang sirain ang mga produkto sa pamamagitan ng pag-shred o pag-condemn. Gagawin ito sa harap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.